Pagkagaling ko sa Pandan Farm, naku, umulan. Pero buti na lang may napara akong tricycle para mapuntahan ko yung pagdadalahan ko ng mga dahong ito. Yan, maraming salamat to, kuya. Okay, explorers. Kailangan natin malaman kung paano natin gagamitin itong mga pandan na nakuha natin para gawing ganito, sambalilo. Pero ang problema natin, hindi ko alam kung saan, kaya magtatanong tayo. Magandang araw po, ate. Pwede kong magtanong? Sige po, ano po yan? Anong favorite color nila? Naku, seryoso si ate. Kailangan ko kasi mahanap kung saan ko dadalhin yung mga dahon para gawing sambalilo. Sambalilo. Doon po sa may baba. Anong tawag doon sa... Iluhan po. Iluhan? Diyan lang po sa may pangatlong bahay po. Pangatlong bahay po. Yes. Thank you. Sige po, thank you po din Thank you. po. Kuya, doon daw po tayo sa may pangatlong bahay. Sige. Tara. Mukhang ito na yun. Magandang araw ho. Good afternoon po. Ito ba yung iluhan? Opo. Sakto, meron po akong dalang mga pandan kasi. Ay, salamat. Gusto ko sanang magpaturo kung paano gumawa ng ganito. Ano po pangalan nila pala? Marisol. Siya si Ate Marisol Miras. Dati siyang nagtatrabaho sa isang bus company. Pero ngayon, isa na siyang weaver o maglalala. Yon ang tawag ng mga taga Laguna sa mga naghahabi ng iba't ibang produkto gawa sa pandan. Dito sa Barangay Sisilmin, may samahan ng mga kababaihang maglalala. At dito sila gumagawa sa magkatabing kubo. Mula sa gubat, ang mga dahon ng pandan ay dinadala dito sa iluhan, kung saan ginagawa ang susunod na steps para yung mga dahon ng pandan ay maging sambalilo. Gawa ito sa kahoy, tapos sa gulong ng truck. Yung bigat nito ang magpapalambot dito. Sige, Kailangan mo na paano? tuyong pandan. Hindi pa po ito. Hindi, kailangan pa natin tuyuin yan. Kaya pala may mga bahay dito na nakasampay ang mga dahon. Nagpapatuyo. Ngayon, alam ko na. Ready na ako para sa demo ni Ate Sol. Okay. Hawakan mo to, isusubo mo siyang ganyan. Sige, hawakan ko po. Tapos, medyo mabigat ba? Isang tao lang, kaya na to. Sige nga po, subukan ko nga po yan. Sige, Paano sige. dyan? Pag Sige. tayo. Okay, sige. Pull, push. Yan. Pull, push. Ang Ayos. tawag dyan pag-uuga. Pag-uga. Kasi inuuga may kahoy. Pero teka, paano ko malalaman kung okay na to? Pakiramdaman na lang kung malambot na. At habang tuloy-tuloy ako sa pag-uuga, tuloy-tuloy din ang kwentuhan. Nalaman ko na solid pala talaga ang samahan ng mga kababaihang maglalala dito. Dito kasi, ang grupo dito ng mga maglala, may mga kanya-kanyang ganito, iluhan. So, nag-aambagan para Para makabili ng makatayo ng iluhan. Okay, susubo na natin yung kabilang side. Sige, tulak. Parang ang tagal ko nang inuuga ang mga dahon ah. Teka, may naisip ako. Ba't hindi na lang po natin ilaga? Hindi siya po pwede kasi mabubulok ang dahon. Pero yung mga kinukulayan namin, pwedeng iluhan. Ay, oo nga, no? Ito nakita ko, may mga kulay. Pwede na to. Sabi nga, okay na to. Okay na to. Sa wakas, natapos din ang workout ko. Konti na lang, mabubuo ko ng mission. Ang susunod na step ay ang paglalala o weaving. At para mas mabilis akong matuto, dinala ako ni Ate Marisol sa dayuhan, ang kubo na dinadayo ng mga maglalala. Magandang araw po, ako po si Miguel. Dito ko nakilala ang mga nanay na part ng kanilang samahan. Pero bago ako sumabak sa huling part ng mission, may warm-up muna kami. Pinakita nila sa akin ang pagbubulay o paghahati sa dahon ng pandan para maging mas manipis na strips ito. Ayan na, magiging ganyan sa kanipis. Mukhang chill na chill lang sila, no? Pero tingnan nyo yung mga daliri nila. Parang speedrunner sa bilis. Ang bilis yung po gumawa. Ano kayang speed record ni nanay sa paggawa ng isang sambalilo? Pag po yung mga ganun, mga 45 minutes. 45 minutes? Hanep, astig! Kaya naman tutok na tutok ako sa paggawa ng sarili kong sambalilo. Ang aastig kasi ng mga nanay dito eh. Mahirap nang mapahiya. Partida, doble-doble pa nagtuturo sa akin. Ito po muna. Yan, kunin mo. Ito. Tapos ulit. Medyo naguguluhan ako. Sa kanila ko nakita na iba talaga ang nabibigay ng real life experience. At kung XP lang din ang pinag-uusapan, nakasama ko rin ang isang OG ng kanilang samahan.
ang pinakamatandang gumagawa ng sambalilo dito sa lugar nila. Si Nanay Vicenta, 86 years old na yan. So since 10 years old daw si nanay, gumagawa na siya sambalilo. Anong natutulong nito sa community niyo? Tulad ng mga nanay natin, yung mga yari nila, yun ng product, yung nagawa nila na ganito, ibebenta kinabukasan. Gahapon ngayon, lalalahin nila, kinabukasan bebenta para merong pambangon at pamasahin ng bata papuntang school. Meron na ho ba napagtapos yung... Opo. May mga anak na ho kayo Opo. napagtapos nyo dahil sa... Tulad Talaga, ng nanay, meron po siyang may teacher. Talaga po? Dahil inspired ako sa mga kwento nila, nagtiyaga akong matapos ang misyon ko na makabuo ng sambalilo. Last one. Yay! Mission 2 completed. Akala nyo malaki gagawin ko na maliit lang. Kasi hindi pa masyado magaling. Hindi katulad nila nanay ni Ate Sol. Maraming salamat po Ate Sol, Nay, sa pagtuturo sa akin. Sana nag-enjoy po kayo kahit na medyo matigas yung kamay ko. Maraming salamat po. Nag-enjoy po ako. Thank you po. Salamat po. Yo! Mission accomplished. Ibig sabihin, 2 missions down, 1 more to go. Makakapag-relax na tayo para sa ating 3rd mission. Let's go!